Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsabaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay MJC. Sabi niya dito, if si Mayor Vico, bagay sila kasi mababait silang dalawa. If totoo, baka best friends lang talagang Kim Pao at pwede si Mayor Vico kay Kim. That's good news. Maraming salamat po sa komento, MJC. Tama po kayo dyan. Bagay din si Biko at si Kim Chu. Kasi si Biko Soto talaga, siya yung politician na talaga namang may paninindigan. And syempre, pogi, tapat sa bayan. 'Di ba mga kakimpaw? At isa pa, hindi po siya korap. Kaya bagay na bagay talaga siya kay Chinita Princess or kay Kim Chu, mga kakimpaw, 'di ba? Ako hindi ako tutol diyan mga kakimpaw ha, kasi pogi naman si Mayor Vico at bagay din kay Chinita Princess. Pero yun nga lang, may Paula Avellino na po si Chinita Princess, 'di ba? Hindi natin nakikita kasi yung best friend lang sila. Hindi po kasi gawain ng mag-best friend lamang yung mga nakikita po natin kay Kim and kay Paolo. Talagang yung pinapakita nila pang magkaibigan na. Hindi kaibigan ha, kaibigan mga kakimpaw. Kaibigan. So tunay po silang nag-iibigan ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. No? Kaya yung mga umahanga, nagkaka-crush kay Chinita Princess, hanggang crush lamang yan. And hindi naman tayo tutol doon kasi ibig sabihin lang nun maganda si Kim, sexy at talagang yung kanyang ugali, hinahangaan din po ng marami. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, hello there, supporta naman kami sa The Alibay but 8:45 na kami manunood. Skip lang. Total di kami masyado nanood ng TV Patrol. Kami na lang mag-adjust sa oras. Di namin bet ang mga cast ng series nila Richard at Gerald. Sana ang sigabo ang ilagay sa perslet. So perslet naman talagang sigabo mga kakimpaw. Tapos, mauusog itong blood versus sa duty. Magiging second slot sila. Tapos, third slot ang di alibay. So, nakakalungkot para sa mga seniors natin dahil mapupuyat po sila ng sobra sa pag-antay ng di alibay. So, anong oras na yun mga kakimpaw? 'Di ba mga 11 na siguro yun or 10 past. So, nakakaawa yung mga seniors. Sana po mga kakimpaw hindi ilagay sa third slot kahit second slot man lang, no, mga kakimpaw. Grabe naman yan. Ang iniisip ko yung mga seniors natin, yung health kasi nila, bawal silang mapuyat, mga kakimpaw. Kaya sana isalang-alang naman yung mga karamihan sa supporters ni Kim and Paulo na karamihan talaga yung mga oldies, mga seniors po talaga. Kaya sana second slot na lang mga kakimpaw, no? Para po hindi mapuyag sila Ginang Norma Dayag, sila Ginang Norma Cole, at marami pa pong iba. Kayo din po Ginang Edetana Donza. Kaya hopefully, second na lang, no? So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At pag-usapan natin ito nga pagsasalita nga po ni Chinita Princess at pagbigay niya po ng statement, paglilinaw kung baga sa totoong schedule po ng The Alibay. So nakaka-touch, nakakatuwa at nakaka-happy na talaga namang si Kim Chu, nag-e-effort po siya sa mga supporters, sa mga fans, para po magpaliwanag. So isang pagmamahal po yun para sa mga fans, hindi niya po tayo pinapabayaan. Sabi niya, Hola, I've been reading your comments here on X about the time slot and I just want to reassure
you all, no need to worry. From the very beginning, we already knew that the alibi would be on the third slot. So narinig niyo yun mga kakimpaw? Third slot po ang di alibay. Sa oras na dumating ang sigabo, magiging third slot na po ang di alibay. O, di ba mga kakimpaw? Confirm. Sabi niya pa, there were just some unforeseen circumstances where another show was not quite ready yet. Since the alibi has already been completed and has been streaming on Prime since last year, we're simply filling in the slot for a little while. So here we are, everything is going according to plan and everything is under control. Thank you for your love, patience, and non-stop support. Love you all. 8:45, here we go. So narinig po ninyo mga kakimpaw at nabasa na we're simply filling in the slot for a little while. Ibig sabihin, hindi po talaga yun yung slot ng The Alibay. Since natapos na nga naman ang pag-ere sa Prime Video at umi-ere ngayon sa iWant, kaya yung The Alibay muna ang nilagay sa first slot. And since tapos na nga po itong Blood versus Duty, yun na daw muna yung ipapalit. At wala daw po tayong dapat ipag-alala mga kakimpaw dahil ang lahat ng to ay may dahilan. Marami nga pong naka-appreciate ng pag-explain ni Chinita Princess. Sabi po ng mga netizen at Kimpaw supporters, "Hi Kimi, we really appreciate explaining everything just to pacify the high emotions of your fandom. But why can't your management and station ABS-CBN, Dreamscape, Kapamilya, TFC, Star Magic explain on you and Pau behalf like what they usually do to other artists?" So nga naman, bakit si Kim Cho nag-explain na dapat ay ABS-CBN at management nila ni Paolo ang gumagawa nito? So ina-expect kasi ng iba na management po ang maglalabas ng statement ngayong araw, pero si Kim Cho po ang nagbigay ng statement. Nakakasad lang. Kaya marami pong disappointed na mga Kim Pao fans sa kanyang naging post sa social media kani-kanina lamang. Sabi nila, tila daw baga pinapabayaan na si Kim and Paolo dahil parang iniitsapwera na lang daw kung saang-saang slot nilalagay. So hindi po natin masisisi ang mga fans, supporters ni Kim and Paolo dahil sobra po silang nasaktan at ngayon nga expected nila management ang maglalabas pero si Chinita Princess pa rin po, kaya sino nga naman po ang hindi sasama ang loob nun mga kakimpaw na parang bakit ganito yung trato kay Kim, bakit ganito yung trato kay Paolo or sa Kimpaw, bakit ganito ganyan. So parang naiitsapwera or napapabayaan na lang daw ang Kimpaw. Kayo ba, anong masasabi nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.